katulad ng araw kung tanghaling tapat. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagay. Pag nagtiwala ka'y tutulungan ka na. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Check mic, check mic. Check mic. Check mic, check mic. Nanawa sa parong. Sound check, mic test, sound. Breeze. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, Happy Sunday po. Happy Sunday. Maaari po bang batiin natin ang ating mga katabi, no? Minsan lamang po tayo magkita sa isang linggo. Ating pong iunat ang ating mga kamay at ngitian. Yan. Sige po mga kapatid, sa pag-ating pong pag-uumpisa, iyaan niyo po na i-welcome po muli namin kayo sa Jesus is Alive Christian Ministry, Central Church. Tayo po ay nagdadaos ng pananambahan sa ating Panginoon. Ang lahat po na excited na sumamba sa ating Panginoon ay inaahihan ko pong tumayo upang magbasa ng panimulang salita ng Panginoon. Ayan, no? Tayo pong lahat ay basahin, no? Medyo mahaba-haba. Awit 77, 1-15. Basahin po natin ang sulat ang awit na kata ni Asaph upang awitin ng mga awit na si Jeduthun. No? Basahin po natin. 1, 2, 3. Sa Diyos ako ay tumawag at dumaing ng malakas. Ganoon ang aking daing upang ako'y dinggin agad. Hinanap ko'y Panginoon sa panahong may bagabag. Hindi ako napagod, dumalangin ng magdamag. Ngunit di ko nasumpungan ang aliw kong hinahangad. Nagunita ko ang Diyos, kaya ako ay dumaing. Ako'y nagdili-dili
ngunit ako'y bigo pa rin. Hindi ako patulugin, waring ito'y parusa. Hindi ako makaimik, pagkat ako ay balisa. Nagbalik sa gunita ko ang nagdaang mga araw na nariwa sa isip ko ang panahong nakaraan. Ako'y nagbulay-bulay sa silid ko gabi-gabi. Ang diwa ko ay gising at tinatanong ang sarili. Ako bagay, Panginoon, lubusan mong itatakwil? Di mo na ba ibabalik sa akin ang iyong pagtingin? Ang iyo bang pagmamahal sa amin ay nagwakas na? Hindi na ba maaaring sa pangako mo'y umasa? Yaong kagandahang loob mo ba ay nakalimutan mo na? Dahilan sa iyong galit, ang awa mo'y wala na ba? Ganito ang aking sabi, ang sakit ng aking loob, para bagang mahina at walang lakas ang aking Diyos. Kaya aking babalikang gunatiin ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako ay magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa at isipan. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal at wala ng ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Dahilan sa iyong lakas, mga hira mong natubos ang lahat ng angkan ni Jose at ni Jacob. Sela. Sela means pause. Tayo po ay pasumandaling tumigil sa kabalahan ng mundo, sa hindi matapos-tapos na bagabag sa ating isipan, tayo po ay huminto, sela. Tayo po ay lumapit sa Panginoon sa oras na ito, at ituon lamang ang ating mga sarili, ang ating isipan, ang ating puso sa gagawin ng ating Panginoong makapangyarihan sa lahat. Magpasalamat po tayo sa isang buong linggo na kung saan naroroon ang pag-iingat ng Panginoon, yung pagsustain ng Panginoon sa lahat ng ating pangangailangan, at sa araw-araw na pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Tayo po ay personally, individually open our mouths and pray to God this morning. Lumapit po tayo sa Diyos. Hallelujah. Panginoon, sa umaga pong ito, salamat po sa kapangyarihan ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, na sa gitna ng aming mga pagkabagabag, na sa gitna, Panginoon, ng lahat ng aming mga pinagdaraanan, sa laki ng mga problema sa labas, Panginoon, sa mga hamon sa buhay, naroroon, Panginoon, ang hindi matibag na pag-asa, Panginoon, sa aming mga puso, na aming pong Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ikaw na may pinakamataas na pangalan sa lahat, Panginoon, at ang lahat ng pangalan, Panginoon, ay nasa ilalim ng iyong pangalan, Panginoon. Marami pong salamat sapagkat ikaw ang Diyos na mapagkakatiwalaan, pagkat ikaw ay nananatiling tapat. Ikaw, Panginoon, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming dakilang manggagamot, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang aming pong maligayahing, Panginoon, na nag-aaliw, Panginoon, sa amin at nagbibigay at nagbabago ng aming kalakasan sa bawat araw, Panginoon. Salamat po sa bawat hininga. Salamat sa bawat tibok ng puso. Salamat, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon. Nakikita namin ang iyong paggalaw, Panginoon. Nababanatag namin at nalalaman namin, Panginoon,
na ikaw ang Diyos na may daang banal. As the heaven is higher than the earth, your thoughts are higher than us. Salamat po, Panginoon. Sa umaga pong ito, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na ang iyong mga anak ay magbalik sa iyo ng isang tunay na papuri at pagsamba, Panginoon, sapagkat ikaw ay karapat-dapat kang purihin, Panginoon, ng aming pong buong kaluluwa, ng aming buong lakas, ng aming buong isipan. Purihin ka, Panginoon. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoong Isus. Hallelujah. 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 Naniniwala po ako. Let's give the Lord the best and the highest praise to Jesus. Come on, church. Hallelujah. Hallelujah. We praise you. We glorify your name, God. We adore you this morning, Lord God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong katapatan, Panginoon. Hallelujah! 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 Woo! Napakabuti po ng ating Diyos na banal. Amen. Dahilan po kung bakit katabi niyo po ang kapatid mo. Bakit tignan niyo po sa mata? Ay, dahil po yan sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Tignan niyo po mula ulo hanggang paa. May pagbabago po ba? Amen. Dahil po siya ay ligtas, siya ay lumalago, siya ay gumaganda, pumopogi, at ligtas sa burihayan ng Panginoon. Amen? Amen. Minsan pa pakisabi sa kanyang kapatid. Alam mo, uso ngayon, kamustahan, di ba? Kamusta ka na? Oh, dapat po, i-check nyo yan, kasi baka may hurt eh, no? Ano po sagot sa inyo? Mabuti naman po siya? Amen! Alam niyo po, isa sa maganda sa bawat araw na ginagawa ng Panginoon, nakikita ko po from here up to there, yung ngiti sa ating mga labi. Tunay nga po, yan po yung hindi mababayaran ng anuman. Amen? Yung kapayapaan, kagalakan at kagalingan na nagmumula sa Diyos, nothing compared to that. Dahil ang Diyos po ang sineselebrate natin sa umagang ito. Amen? Minsan pa po, let's give the Lord the best and the highest praise. Hallelujah! We will give you praise, Lord God. Woo! Sabay-sabay po tayong lahat. Let's praise the name of Jesus. We will rejoice in you, Lord. Woo! Come on, church. Woo! Hallelujah! Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. Oh, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Woo! Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah! Come on, church. Let's give it up to the Lord and worship Him. Woo! Hallelujah! Sabay-sabay po tayo lahat. Hallelujah! I'll praise in the valley. I'll praise in the valley. Praise on the mountain. Yes, Lord. Hallelujah. I'll praise when I'm sure. I'll praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered. Praise when surrounded. Hallelujah. 'Cause praise is the waters. The enemies run. For as long as I live. Woo! As long as I'm breathing. Another reason to praise the Lord, oh my soul. Sabay-sabay po tayo lahat. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I'm feeling. I'll praise when I'm low. Hallelujah. I'll praise 'cause I know you're still in control. Hallelujah. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is a shout. My praise is a shout that brings Jericho down. As long as I'm living, woo! As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the
aking mga buhay. Amen. At ito pa po yan ang kabutihan ng Panginoon. Amen. Let's say it. Praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you deep and in the grave. Praise cause you're faithful. Praise cause you're true. There's nobody greater than you. Praise cause you're sovereign. Hallelujah. Praise cause you're awesome and in the grave. Praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. And praise, come on, church. The Lord, oh my soul. Give him the highest praise. Hallelujah. The Lord, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. I will not keep it inside. Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah, hallelujah. We praise you, Lord God. Hallelujah. And praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. We worship you, Lord God. We praise you, Lord Jesus. Hallelujah. We praise. Hallelujah. Let's give you the highest praise. Hallelujah. I won't be quiet, for my God that I serve, the God that we worship, the God that we are living right now is a God that is alive. Amen. Amen. Come on, church. Let's give it up to the Lord right now. Hallelujah. Hallelujah. Lord, I won't be quiet, for you are alive. As long as we're breathing, Lord, you have given us lots of reason to celebrate your goodness, Jesus. Hallelujah. Panginoon, paano namin tatago kung paano ka kumikilos sa aming mga buhay? Mga maihimalang bagay, unexpected things that happens in our lives, Lord, just come into places, Lord, and we see how good and how you are able to do. Mga Panginoon, we stand in awe of you, Jesus. We give you the highest praise, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. We believe and we know that your Spirit is here right now, Lord God. You are keeping us, Lord God. You are looking to us, Lord Jesus. And look at you are looking to a worshiper who will worship you in spirit and in truth, Lord God. You are our way maker, our miracle worker, Lord. Our promise keeper, Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat po, Diyos. Oh, we worship. Oh, Jesus. Spirit, touch your church. Spirit, every heart, Lord, right now, Jesus. Hallelujah. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, Lord God. You are here, moving in our midst, Lord. Moving in our midst, I worship you. I worship you. You are here, You are here, working in this place. I worship you. I worship you. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are our way maker, Lord
Lord Jesus. Hallelujah. Waymaker, miracle Hallelujah. worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are He, touching every heart, Lord. Touching every heart. We worship you, Jesus. I worship you. I worship You are He, you. Are here, healing every heart and soul right now, I God. worship you. Hallelujah. I worship You are He, you. Are here, turning lives around. I worship you. Oh, we worship you in spirit and in I truth, Lord. worship Oh, hallelujah. you. Are here, Mending every broken heart right now, Lord. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I worship you. 'Cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Hallelujah. You are our Waymaker, Lord God. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker. Hallelujah. Miracle Let's declare, worker, church. promise keeper, Hallelujah. light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Hallelujah. That is who you are. 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 Say, church. That is who you are. With a heart of faith, say to the Lord, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop, Lord. You never stop, Lord. You You never stop, Lord. Jesus. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Hallelujah. You never stop. Hallelujah. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never
have heard the things that the Lord is. Hallelujah. Lord, we lift to you everything, Lord. For you know the very best plan in our lives. For we are right now singing, worshiping the true and the wonderful God. To the all-powerful God. To the God who is faithful. Who never runs out of us, Lord Jesus. Who never let us go. You never leave us. You never forsake us, Lord. And you are able to do immeasurably more than us all think right now, Lord God. Come on, church. Live it up to the Lord. Live it up to Jesus. Hallelujah. Reach out to the Lord. Reach out to Jesus. Hallelujah. We stand. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Jesus. Hallelujah. Sweet Jesus, hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Thank you for the peace that it guards our hearts right now, Jesus. Thank you for your love, Lord. Thank you for your spirit that comes within us right now. Thank you for the sufficiency of your grace. Thank you for your love that is never ending, Lord. You never stop. You never stop loving us, Lord. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. We enthrone you in our midst, Lord. We enthrone you in our midst, Jesus. Hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah. Lord, we will forever be grateful for you, Lord. For you the one and the holy and the one true God sa aming mga buhay, Lord. We will cry out to you, our holy and faithful King. Hallelujah! Come on, church! Let's give it up to the Lord! Hallelujah! 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 Oh, we worship you, Lord! Hallelujah! To you all the glory and the highest praise, Jesus. We love you, Lord, and we love to be in your presence, Lord God. Hallelujah! Hallelujah! Come on, church! Let's declare it right now. Let's lift the name of the Lord on high continually. Hallelujah. Say it, church. Say to the Lord. 1,000 generations falling down in worship to sing a song of ages to the Lamb. Hallelujah. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. For your name is Lord God, hallelujah. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, Lord. Hallelujah. All powers and positions, your name stands above them all. And the angels, I say it, church. Holy, all creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. And if you've been forgiven, and if you've been forgiven, and you are redeemed by the blood of Jesus, hallelujah. Sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, If you walk in freedom, and you in the name of
Jesus. If you bear His Hallelujah. name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. Hallelujah. Yes, Hallelujah. holy, all creation's cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. To the King of Kings. Hallelujah. Your people sing, holy to the King of Kings. Oh, You will always be. you will always be holy, holy forever. Your name is the highest. Your Come on, church. Say to the Lord. is the greatest. You are the greatest. Your name You're the Holy One. stands Hallelujah. above them all. Hallelujah. From thrones, Lord God. All thrones and dominions, all powers and positions, your name Hallelujah. stands above them Hallelujah. Your name, Jesus. Your name. is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Hallelujah. Hallelujah. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above. Hallelujah. And the angels cry, holy, all creation's cry,
as we sing our praises unto you, O God, we will not be quiet, O Lord, to praise you, O God. Because you are alive. True God na buhay na dapat naming sambahin sa umagang ito, Panginoon. Your holiness, O God, na walang makapapantay po, Panginoon. Let your people and let your church, O God, sing our praises upon your holiness, O Lord. From our heart, O Lord. Lord, we thank you for your forgiveness. We thank you for your kindness, O God. We thank you for your love, O God. We thank you for your faithfulness, O God. Even though sometimes, O Lord, we are not faithful to you, O God, still, you're the God that is faithful. The greatest God. Ikaw ang Diyos na pinakamataas na dapat naming sambahin. At ang aming po mga papurit pagsamba ay maging banal sa iyong harapan, Panginoon. To the King of Kings, holy, You will always be holy forever. Let your people sing, O God. Your people sing, holy, to the King of To the King of Kings and Lord of Lords. holy, you will always be holy, Holy forever. Come on, church. Sing unto Holy God. Come on. Shout your joy. Holy, to the King of Kings, holy, you will always be holy, holy forever. Hallelujah. People sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be holy, holy forever. Hallelujah. 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 You may all be seated. Presence of our Lord. Pare, sabihin mo sa man, yun ang responsong natin. Holy forever. Muli po isang magandang umaga sa bawat isa. Batiin po muli natin ang ating katabi. Kapatid, purihin ang Diyos sa buhay mo. Dahil ang Diyos ay buhay sa'yo, magkamukha na tayo. Lagi pong ganun, kasi lahat na nilalang ng Diyos ay mabuti at maganda. Amen.
Sabi po kanina doon sa awitin, ang Diyos ay banal at ang kanyang mga anak ay dapat hindi nananahimik lang upang siya ay papurihan at sambahin. Sapagkat nilalang tayo ng Diyos upang siya ay sambahin at papurihan. Wala na siyang ibang nilalang. Kundi tayong kanyang kawangis nga niya po tayo, di ba? He made us into likeness katulad ng kanyang image. So, sino pa po ang sasamba sa ating Diyos kundi tayong kanyang mga nilikha na kawangis niya. And your praises like the Jericho wall na nagiba katulad ng mga pagsamba na ginawa ng kanyang mga anak. Even the wall of Jericho break down. So, sa mga susunod pong linggo, tayo po'y tatalakay ng ating pag-aaralan yung bago po tayo magsimula uli ng ating series na. So, tatalakay po tayo ilang susunod na linggo ng strengthening our faith. Amen? So, yung ating pananampalataya, faith that moves mountains. Sabihin nga po natin, faith that moves mountains. Sabi nga, pag ikaw ay naniwala at ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, ikaw ay maliligtas. Pastor, ang tagal ko na mananampalataya. Kumusta ang iyong pananampalataya? Sabihin mo sa katabi mo, ito na naman si Pastor, sabihin mo sa katabi mo. Ayoko kasing laging kailangan may kausap ako. Kumusta ang Korean novela? Kumusta ang iyong pananampalataya? Ang sabi ni Basa, matagal na ako mananampalataya, alam ko na lahat. Ang tanong, mainit pa ba tayo sa ating pananampalataya na ating tinanggap mula noon? Meron namang bagong tanggap, talagang sigasig na sigasig at mainit na mainit. Meron namang, kumbaga sa kambyo, nasa tersera lang. Yung iba naman talaga, kwarta na, dire-diretso. Yung iba naman, dapat pataas ng pataas, pero bumababa, tumataas, bumababa. Diba? Parang spaghetti pababa, spaghetti pataas, bababa, tataas. Spaghetti ba ang pananampalataya natin? Bumababa, tumataas. Faith that moves mountain. Strengthening our faith. Pagpapalakas ng ating pananampalataya. Pananampalatayang nakakapagpalipat ng bundok. Nung dinibosyon ko po, nakita ko, natawa po ako, bakit po? Naalala ko, nung mga grade 2 ako, grade 3. Kasi ako po yung sakristan sa simbahan. Naalala ko, grade 3 ako, grade 4, nagsasakristan ako sa pari. Umakyat po ako sa tore. At kinalimbang ko yung kampana. So, sabi niya, Edo, umakyat ka na sa tore, kalimbangin mo na orasyon na alas 6 na. So, akyat po ako doon, kakalimbangin ko pagka alas 6. So, lahat po ng kalimbang, alam ko. At ng kalimbang ng parte ng mas, alam ko, pag nagtataas ng wasya, alam ko. Alam ko pang kalimbang pag may patay. Alam ko pagka may prosesyon. Alam ko po lahat yun. At doon ako'y nasa tore noon, yung pong lugar namin, kitang-kita mo yung dagat. Tapos may isang malaking bundok. At doon sa aking murang kaisipan, alam mo po ang sabi ko, naalala ko ito, Lord, talaga ba bata po yun Lord, talaga ba nakakapagpalipat ng bundok? Pag sinabi mo, inutusan ko po yung bundok sa dagat na lumipat, pinalipat ko sa kabila. Wala naman nangyayari. Sa murang isip, sa murang bata, literal na sinabi ko. Sabi ko, paano kaya ako lumipat talaga yun? Di nalunod lahat. Diba? So naalala ko yung pamanampalatayan na kapagpalipat ng bundok. Kung mayroon kayong pananampalataya na kasing liit ng butil ng mustasa, walang bagay na hindi kayo magagawa. If you have faith as small as like a mustard seed, nothing will be impossible to you. Tayo manalangin po muna. Aming Panginoon, kami po'y patuloy na dumudulog po sa iyo sa oras na ito. Lord, ang aming pong mga puso at isipan maging bukas para sa iyong salita sa oras na ito. At ang bawat salitang aming maririnig,
ay maging bagong hamon o magkaroon ng bagong aplikasyon para po sa aming buhay, Panginoon. Ikaw po ang manguna patungkol sa iyong sasabihin sa pananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang pananampalataya po ay hindi lang paniniwala. Gaya po nung nagba-Bible study tayo, di ba? Naniniwala ka ba? Nananampalataya ka ba? Na si Kristo ay Panginoon. Namatay sa krus para sa iyong kasalanan. Hindi lang naniniwala, kundi tayo, yung pananampalataya na may paniniwala ay may angkop na pagtitiwala. Amen? Kahit mahirap, masakit o imposible ang sitwasyon, na doon po yung pagtitiwala natin sa Diyos. Nagtaka nga po, bakit ba tulad ng Panginoon doon sa buto ng mustasa? Napakaliit po nun, ano? Diba? Nakapagtanim po tayo nun tayo ay YDT o sa practical education, ay PE pala yun, yung ano, economics, gardening. So, Lord, bakit hindi sa buto ng santol, mas malaki? Sa buto ng pakwan, pwede na. Pero doon sa pinakamaliit pa na ihambing ng Diyos, bakit po? Sa liit na yon, gustong ipakita sa malaki man o maliit, ang pananampalataya natin sa Diyos, that faith can make miracle out of your faith. Kahit po sa ganung kaliit. Kasi bakit po? Dahil gustong nakita ng Diyos na ang Diyos natin ay malaki. Kahit yung ganung kaliit ng pananampalataya. Faith begins by hearing the Word of God. Ang pananampalataya ay lumalago sa pakikinig sa salita ng Diyos. Ba, nung narinig natin ang salita ng Diyos, nakilala natin ang Panginoong Hesus, at tinanggap natin siya. So then faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Romans 10:17. Kung di tayo nakinig, kung walang bigay, paano po? Wala naligtas, hindi tayo maliligtas. At pakikinig sa salita, sa magitan ng salita ng ating Panginoong Hesus. Eh, paano kaya po kung lagi na lang po natin naririnig bilang Kristiyano mga negatibo? Naka-experience na buo ba dahil ng tao na laging kausap natin, tapos pagsasagot sa atin ay puros negative? Ang hirap pong kausap ng ganung tao, ano po? May sasabihin ka, negatibo. How it will encourage us as a Christian sa ating mga mananampalataya? May sasabihin ka, isasagot, negatibo. Hindi po lumalakas ang ating pananampalataya kapag puro negatibo. Kundi lumalakas ang ating pananampalataya kapag ang ating naririnig in a positive way ay salita ng Diyos. Yung mga nakaka-encourage. Sabi mo sa katabi mo, nakaka-encourage ka, kapatid. So, faith, may hearing. Paano ka lalago? Katulad po ng isang halaman, katulad po nito, ang ganda, oh. Ito po, ito yung nagsimula sa pagtanim, nagkatangkay, bago bumulaklak. Hindi po ito lumaki, gumanda ng ganito kung hindi ito didiligin, kung hindi ito aalagaan. Ang salita po ng Diyos na tinanggap natin at ang ating pananampalataya ay ganun din po. Hindi po ito lalago, hindi ito aayos, hindi ito mamumunga. Ang ating faith ay hindi lalago. Ang ating pananampalataya ay hindi lalago kung hindi natin didiligin ng salita ng Diyos. Lord, give us strength. Palakasin mo ako, Panginoon. Ating mga panalangin, wala pong masama doon. Bigyan mo kami ng kalakasan. Pero hindi naman nagbabasa ng salita ng Diyos. Our Lord is not a magician. I mean, lay your hands sa ulo mo, lalakas ka. Hindi po ganun. Ang kalakasan, ang paglago, ay manggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kumusta na ang devotion mo?
Faith, trust God, even when we do not understand. Tama po ba? Tayo nagtitiwala sa Diyos, kahit minsan hindi natin kayang arukin. Oh, ano ba yung arukin? Hindi natin kayang medyo mababaw sa arukin. Isipin. Yeah. Faith, trust God, even we do not understand. Ang sabi nga po doon, ang pananampalataya ay nagtitiwala kahit hindi nauunawaan ang lahat. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Trust in the Lord, magtiwala ng buo puso. Buo. Hindi kalahati. At huwag ka manalig sa sarili mong kaunawaan. Minsan tayo, basta kahit kaya natin, okay na ito, kaya ko naman ito. Di ba? Nawawala yung ating pananalig, pagtitiwala sa Diyos dahil kayang-kaya natin. Pero pagdating sa dulo, sablay pala. Lord, bakit ganun? Ginawa ko naman lahat. Ba't po ganun na naging resulta? Pinagkatiwala mo ba sa Diyos? Manalig ka. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad. Acknowledge Him in all your ways. Ibig po sabihin, kahit anong gawin natin, ay kilalanin mo ang Panginoon at itutuwid niya ang iyong mga landas. Sinabi po niya yan. Sinabi pa nga po ng Panginoon yan. Pero sa dulo, nagtataka tayo bakit iba ang nangyari. Ang tanong uli, pinagkatiwala ba natin sa Panginoon? May mga panahon po yung ating mga pagsubok, hindi po natin maintindihan. May mga panalangin na minsan parang ang tagal sagutin. May mga panalangin na minsan ang daling sagutin. May mga panalangin na minsan na wala, hindi sinasagot. Ano po? Parang mahirap na rin ang tunay na pananampalataya. Lord, ito ba yung sinasabi mo po? Parang mahirap po. Ano po ang ating katugunan? Malabo man po ang sitwasyon, hindi natin nakikita. Ay patuloy na magtiwala po tayo sa ating Diyos na buhay. Mahirap po magtiwala. Nagtitiwala pa po ba yung kita na natin yung patutunguhan natin? Nakikita na po na, ay ganito ang mangyayari dyan, ganito ang mangyayari dyan. Okay na. Kahit di natin sabihin sa Panginoon. Nakita po natin yung isang kwento na yung dito na nahulog po sa bangin yung isang mananampalataya. Sa bangin, sa madilim na hulog siya. At pagkahulog niya, kumapit siya sa sanga. Ang sabi niya, Lord, tulungan mo naman ako, ililigtas ako ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, sige, ngayon din bumitaw ka. Ang sabi nung tao, baka naman may iba pang Diyos dyan na pwedeng sumagot para iligtas ako. So humihingi ka ng tulong sa Diyos, pero hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Humihingi tayo ng tulong sa Diyos, nananampalataya sa Diyos, pero hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Sa likod ng ating panalangin at sa likod ng ating hinihingi. Tama po ba? At lumipas ang magdamag na siya ay nakabitin doon sa sanga hanggang nagliwanag ang araw. At nung makita niya yung bangin na yun, nakita niya po, iisang dangkal po pala ang lalim. Kung kita po niya na ganun lang kababaw yun, bumitaw na po yun. Pero hindi po niya nakikita, hindi siya nagtiwala. Hindi niya nakikita, kaya yung kanyang sarili ang nasunod. Hindi mo po nakikita ang buong plano sa iyong buhay. Pero ang sigurado po mga kapatid, mga minamahal, nakikita ng Diyos ang lahat ng plano mo. Amen? Faith requires prayer and dependence on God.
Manalig kayo sa Diyos, ano mang hingin ninyo sa panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo, at yun ay pagkakaloob sa inyo. Ang dami pong gumagamit niyan. Manalangin ka lang sa Panginoon. Nangako ang Panginoon, lahat ng panalangin mo ay Kanyang tutugunin at ipagkakaloob niya sa inyo. Ang tanong, yung bang pinanalangin mo, unang tanong, ay kalooban ng Diyos para sa iyo. Paano po kung hindi? Antay tayo ng antay. Hindi naman po pala yun ang kalooban ng Diyos. Nanalangin, ipinapakita natin na hindi tayo umaasa sa sariling lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Walang picture, walang image. Faith requires prayer and dependence on God. Kapag tayo nananalangin, ipinapakita natin na hindi po tayo umaasa sa sariling lakas natin, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga po nung mensahe, yung panalangin natin ang nag-uugnay sa atin, sa Panginoon. Kasi doon sa prayer, ang nais ng Panginoon ay tayo sumandig sa Kanya. Yun ang tanging dahilan. Sabi nga, Lord, bakit kailangan ko pang manalangin? Alam mo na naman lahat, bakit hindi mo pa ibigay? O sabihin mo na, Lord, kung walang sagot, o mag-aantay pa ako. Ang nais ng Panginoon ay makanig ka niya at makasama ka niya sa panalangin na may buong pagtitiwala, pananampalataya, at pagdepende sa ating Panginoon. Marami pong tao na unang mag-alala kaysa manalangin. Mas nauna pa yung mag-alala kaysa sa manalangin. Hindi po masama mag-alala dahil tayo normal. Ano po ang masama? Kung buong buhay natin, buong maghapon, tayo po yung nag-aalala na lang. Sa paglabas ng ating anak, nag-aalala na tayo, hindi na natin alam baka kung ano mangyari sa labas. Tama po. Dumating ng tanghali, hapon, hindi pa bumabalik, nag-aalala ka pa rin. Bakit hindi ka manalangin sa Panginoon? Lord, paglabas pa lang ng aking pamilya, sambayan, ikaw na po ang mag-ingat. And then, your faith, your prayer will combine sa presensya ng Panginoon. Hindi po masamang lumapit sa pastor, sa kapatiran, sa kapatid. Ang tanong po uli, nailapit na po ba natin sa Diyos? Bago natin nailapit kay pastor, bago natin nailapit kay sister, bago natin nailapit kay brother. Nailapit na ba natin sa Diyos? Hindi po masamang humingi ng panalangin, pero ikaw mismo, nailapit mo ba? Ba't naipanalangin mo na sa Panginoon? Your prayer. Karamihan po, minsan, lalo na pag matindi yung pagsubok natin, nagwo-worry, nagpapanik tayo. Katulad po ngayon, di ba, nagkagera. So nakita natin, ang taas ng gasolina, ang taas ng gasol. Bumaba na po ngayon, di ba? Kabibili ko lang kahapon, 1,250 na. O dati 1,300, 1,250, dati 1,800, 1,600, ano po? So nagpapanik, nakita ko po, may sasakyan po ako, nakita ko sa gasolinahan, talagang, bakit ano doon, ang haba ng pila? Talagang pila sila. Tumaas ang ano. May magagawa po ba tayo kung tumaas? May magagawa po ba tayo kung may magpanik tayo? Ang sabi ko po, ganun din naman eh. Ang ginagawa ng tao, nagpapapultang. Pultang agad. Kahit magpapultang ka, mauubos din yan. Babalik at babalik, pagpapagasolina ka pa rin. Ang dapat natin gawin, Lord, salamat po. Bakit? Dahil may panggasolina ako. Hindi pa ako nakipagsiksikan, hindi po ako nakipagpilahan o ano. Hindi pa ako nagpanik. Lord, thank you dahil mayroon akong panggasolina, pangbayad. Amen? Panalangin muna sa Diyos bago yung takot.
Faith must be tested before it becomes stronger. Di ba? Ang pananampalataya ay pinatitibay ng pagsubok. Wala na pong iba. The testing of your faith produces patience, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Mga kapatid, ituring ninyong kagalakan kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Ang sabi sa Santiago, sapagkat alam ninyong ang pagsubok ng inyong pananampalataya ay magbubunga ng pagtitiis. Hindi po laging komportable. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, hindi laging komportable. Hindi laging masaya. Hindi laging busog. Minsan, kumakalam din ang sikmura. Tama po ba? Yung pagsubok ay nagpapatibay ng ating pananampalataya, na nagpapatibay sa atin. Tamo po yung isang bangko. Alam niyo po yon? Subok na matibay. Subok na. O anong bangko yon? Bangko Pilipino. Yo, sarado na. Walang matibay, walang matatag kung wala ka sa Panginoon. Amen? Sa presensya lang ng Panginoon, nandun ang katatagan at katibayan. Pagsubok, nadyan po yan. Kaya habang may buhay, habang buhay, pagsubok. Dahil habang may pagsubok, tayo po ay patuloy na kakapit sa ating Panginoong Diyos. Sino pong Kristiyanong walang pagsubok? Sinong Kristiyano ang hindi naka-experience ng pagsubok? Hindi ka nga Christian, sino nakakasubok ka ng mga trial? Pagsubok eh. Ba? Hindi dahil may pagsubok ka, ang ibig sabihin, iniwan ka ng Diyos. Ano ibig ko sabihin? Dahil may pagsubok ka, inaayos ng Diyos at nadyan ang Diyos upang ikaw ay kanyang tulungan. At tayo ay hinuhubog ng Diyos sa ating pananampalataya sa mga pagsubok na ito. Last message po, ano po yung gold? Gold is purified through fire. Ang ginto, di ba po yung mga ginto, maliliit po yan. Pinagsasama-sama, kung napanood po niyan. At kapag ininit po yan, parang yung marami, umuunti. Di ba? Purify siya, umuunti, hanggang yung maraming yun, matapos ay kakaunti lang pala yung ginto na tunay. Inaalis po nito yung dumi. Ganon din po yung pagsubok. Inaalis ng Diyos sa atin yung mga bagay na hindi dapat nasa atin at di nakakaluwalhati sa Diyos. Ang sabi sa unang Pedro 7, ang ginto bagamat nasisira ay pinapadaan sa malaman kung talagang dalisay. Isipin niyo po, sabihin mo sa katabi mo, ginto ka. Hindi ka tanso. Di ba? Pagka nalo ko, sabi, ay, natanso ako. Di ba? Ngunit ang ginto, pinapadaan sa apoy. Ikaw ay ginto, pinapadaan ka sa apoy, yung iyong pananampalataya, upang maging dalisay ka sa harap ng Diyos. Gayon naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Ang ganda po, hanggang sa dulo. I think, kikilatisin kung ginto agad, may mga ipapatak yun eh. Eh dito, sinusubok ng pananampalataya upang malaman hanggang dulo sa pagdating ng Panginoon. Malalaman niya kung sino ang tapat sa gayon, sa Kanya. Sa gayon, kayo'y papupurihan. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw ng ahayag. Si Jesucristo. Ang sasabihin ng Panginoon, ito, si Nanay Salud, ginto, tapat,
sa pagbalik ng Panginoon. Hindi nyo siya nakita, ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon. Ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Kahit di nyo siya nakikita. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakan di kayang ilarawan sa salita. Ang sabi nung mapalad sila dahil nakita nila ang Panginoon at sila'y nanampalataya. Pero mas higit na mapalad yung hindi nakakita at nanampalataya sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya. Ang pagsubok na minsan ay ginagamit ng Panginoon upang tumibay ang ating pananampalataya. Faith, acts, and obedience. Ang pananampalataya ay may kasamang pagsunod. Nung nanampalataya ka, nakilala mo ang Panginoon, sumunod ka sa Panginoon. Sinunod mo ang aral ng Panginoong Hesukristo. Namuhay ka kung ano ang tinuturo ng ating Panginoong Hesus. Faith by itself, if it does not have works, is dead. Gayun din naman ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Ano po ibig sabihin? Ang pananampalataya ay mayroong kasabihan na gusto lang sasabi, kulang sa gawa. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lang sinasabi, ito ay pinakikita sa gawa. Katulad po ni mga Abraham, di ba? Sabi niya, go to the Mount of Moriah and bring your son Isaac at mag-alay ka doon. Hindi siya nagtanong. Wala siyang ginawa, kundi siya ay sumunod. Pagdating niya doon at mag-aalay siya, wala siya nakita. Kundi ang kanyang anak ang kanyang iaalay. Ang sabi ng Panginoon, wag mo yang gawin dahil may nakahanda ako para sa pag-aalay. At nakita ng Panginoon ang kanyang puso, pananampalataya ay pagsunod sa ating Panginoon. Nananampalataya po tayo sa Panginoon, amen? Nananampalataya tayo sa Panginoon pero hindi natin kayang isuko yung ating sarili. Hindi natin kayang sumunod. Nananampalataya tayo sa Panginoon pero hindi natin kayang magpatawad. Nananampalataya tayo sa Panginoon pero hindi natin kayang isuko yung ating buhay. Nananampalataya tayo sa Panginoon, nasabi natin, pero hindi natin kayang sumunod sa ating Diyos na buhay. Faith cannot move mountain without obedience. Mahirap pong ulos mountain na lang. Lord, bakit? Faith cannot move mountain without obedience. Nanampalataya, ang tanong nga, sumusunod ba sa Panginoon? Faith focuses on God, not on the mountain. Sa Diyos nakatingin, sa Diyos nakapokus, not on the mountain. Ano po ba yung sabi mo, ano katabi mo, ano ba yung mga mountain mo sa buhay? Ano ba yung mga mountain natin sa buhay? Ituon natin ang ating panalangin kay Jesus, ang pinagmulan at nagpapasakdal ng ating pananampalataya. Yung mga mountain natin sa buhay. Wala tayong pera. Kapos na kapos tayo. Hindi natin alam ang gagawin natin. Tuition na naman yung anak natin. Babayad na naman tayo. Judith na naman. Ang Meralco. Saan na naman tayo kukuha? Yung sinusweldo ni Mister, tama lang sa isang araw. Ano ba yung mga mountain? Karamdaman sa ating buhay. Yung mga problema natin. Pero pag tinuon po natin ang ating sarili, ang pananampalataya sa Panginoon,
makikita po natin na mas malaki ang ating Diyos sa bundok na yun. Nang hinarap po ni David si Goliath, ang laki ni Goliath. Kitang-kita po, so nagbubunyi na yung mga Palestino. Ang liit ng kalaban eh. Diba? Panalo na tayo dito. Ang sabi ni David. Pero hindi niya nakita ang laki ni Goliath, kundi nakita niya ang laki ng Diyos niya. Dumarating sa akin na may tabak, sibat at sandata, ngunit ako'y dumarating sa iyo sa pangalan ng aking Panginoon na si Yahweh. Sa pangalan ng aking Panginoon na ang Panginoong Hesus ng mga hukbo. Hindi niya alintana, hindi niya baliwala sa kanya. Nakapokus siya, yung faith niya, na mas malaki ang Diyos niya kaysa sa kaharap niya na kalaban niya. Tabi mo, sis, brother, huwag mong palakihin ang problema mo. Mas malaki ang Diyos mo. Amen? Bakit po? Because faith believes that nothing is impossible with God. Sabihin nga po natin, 1, 2, 3. Faith. Ang pananampalataya ay paniniwalang walang imposible sa ating Panginoon. Sapagkat walang salitang mula sa Diyos na hindi magkakaroon ng katuparan. Hindi mo kaya, hindi kaya ng tao, pero kaya ng ating Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Maaring imposible sa Diyos ang iyong sitwasyon, mga kapatid. Pero, hindi ito imposible sa Diyos. Hinati niya ang dagat na pula, nagpagaling siya na may sakit, pinatigil niya ang bagyo, nagpatay. Kaya pa rin pong gawin ng Panginoon ngayon, sapagkat ang ating pong Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman. Ang kanyang himala po, kaya pa rin niyang gawin sa buhay mo ngayon. Hindi lang po ito isang kwento ng Old Testament na ginawa niya sa Israelita. Pero ngayon mga kapatid, ang tunay, kahit sa mga ganitong sitwasyon, kaya pong gawin ng Panginoon sa buhay mo. Ang ating kapatid, lagi ko sinasabi, ang ating kapatid na Ruben, nakita ninyo, nagulat nga po ako eh. Habang siya nagkikemo, lalo lumalakas. Ang iyong bundok ng karamdaman, pero na doon ang iyong pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. Ikaw'y nagtitiwala, hindi sa iyong sarili, kundi nagtitiwala ka kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. For God, with God is nothing is impossible. Ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang malakas tayo, kundi ang pananampalataya ay paniniwalang malakas ang ating Diyos. Amen? Ito po yung isa sa mga project na ginawa ko before. Ang laking bahay po nito. Sa may, ano ba ito? Bayanan. Kaso nga lang po, ang ganda ng bahay, lumulubog naman. Di ba? Sa may bayanan, lakas ng baha doon. Ang ganda ng bahay. Ayan yung kanyang kusina. Sinong gusto ng ganyang kusina? Taas ang kamay. Ayaw nyo? Usapin nyo po ako. Mamaya, gagawa tayo. Ang ganda, niloko ko nga po yung may-ari dyan. Sabi ko, ma'am, ano po yung butas sa lamesa? Sa usawan ng toyo ba yun? Doon ilalagay ang toyo. Lalagay yung patis. Hindi normal yan. Bakit po? Sinama ko. Ayan po, ayan. Ayan na. Nakita nyo po? Ako po yan.
Ha? Oo. Pansinin niyo, nakatayo ako, pero nakita niyo yung hawak ko doon sa hawakan ng pinto. Ang laki ano. Ang sabi ng may-ari, Edu, igawa mo ako na yung pintuan, mas malaki pa sa simbahan. Ha? Eh, siyempre, yun ang gusto ng may-ari, di ba? Kita niyo, oh, halos nangangalahati lang ako ng pinto. Ha? Ang ganda ng bahay, ang laki ng bahay, ang laki ng pinto. Pero alam niyo po mga kapatid, ang liit ng susi. Sa sobrang laki, ang liit ng susi, kayang buksan. Diba? Malaki ba ang pananampalataya natin? Malaki ba ang Diyos natin? Yung kasing laki ng pinto. Pero yung pananampalataya mo, kahit anong laki ng iyong problema, kahit anong bigat ng iyong problema, kahit anong laki ng sitwasyon mo sa buhay na parang hindi mo na kaya, isipin mo, tandaan mo, ang Diyos ang susi ng pananampalataya mo. Kayang-kaya niyang buksan yan. Imagine, sobrang laki, ang liit lang nung ginamit namin susi. Ganon ang Panginoon sa buhay mo. Huwag po tayo manghinawa, huwag tayo mawala ng pag-asa. Bagkus, pag-ibayuhin natin ang ating pananampalataya hanggang sa kanyang pagbabalik. Obey, trust sa ating Panginoon. Tayo po tayong lahat. Minsan pa po tayo ay lumapit sa Panginoon. Humarap po tayo sa ating Panginoon, sa ating Diyos na buhay. Lord, nakikita mo po ang aking mga kapatid. Ano po yung ating bundok sa buhay natin, yung ating inaharap? Itong po natin sa Diyos. Natatakot po ba tayo sa sitwasyon ngayon? Dahil sa gera, natatakot po ba tayo? Dahil sa ating karamdaman, yung bundok natin, yung mga problema na ating pamilya, financially, kulang tayo. Nagdududa pa ba tayo that God can work possible in your life? Ano po ba yung hinaharapan natin, mga kasalanan na hindi pa po natin kayang isuko sa Panginoon? Patuloy pa rin po ba tayo na nanghihina sa tuwing may pagsubok tayo, wala tayong magawa? Huwag po natin tanggapin yon. Sapagkat sa Diyos, sinabi ng Panginoon, ang lahat ay posible sa Diyos. That God can will make a way for you, whatever your situation in your life. Mahirap man, madali, komportable ka o hindi. Ang mahalaga, yung pananampalataya mo ay nakasandig pa rin sa ating Panginoon na may pagtitiwala. Malaki man ang iyong pagsubok, mabigat, malaki, pero mas malaki ang Diyos mo, mga kapatid. Huwag natin kalilimutan. Yes, hallelujah. Lord, kahabagan mo po kami, Panginoon, ng iyong mga anak. You see our heart, you see our faith, O Lord. Sa umagang ito, Panginoon. Nakikita mo po ang iyong mga anak, Panginoon, dumudulog sa iyong harapan. Na para pong na namin kaya, Panginoon, pero still, kakapit po kami sa iyo, Panginoon.
sapagkat patuloy mo pong uhubugin, Panginoon, ang aming pananampalataya hanggang sa iyong pagdating, Panginoon. Lord, palakasin mo po ang aming pananampalataya. Tulungan mo po kami magtiwala sa iyo. Kahit hindi pa po namin nakikita ang kasagutan sa aming mga panalangin. Kahit wala pa nangyayari sa aming mga plano. Still, you're the God that works on us, on our faith, O Lord. Makita mo po kami, Panginoon, na lumalaban at hindi sumusuko, Panginoon, sapagkat kami nakakapit sa isang Diyos na buhay, ang aming Panginoong Yesus. At sa bawat panahon magdadaan, Panginoon, Ikaw po ay aming kasama. Sa bawat pagsubok, sa bawat sitwasyon, yakapin mo po kami, Panginoon. Yakapin mo po ang bawat isa. Patawarin mo po kami, Panginoon. Kung may mga pagkakataong nagkukulang po kami magtiwala sa iyo, Panginoon. Mas higit kami nagtitiwala kung ano nakikita namin sa aming paligid at nangyayari. Lord, forgive us, O Lord. Kundi makita mo kaming patuloy na lumalakad, sumusunod sa pananampalatayang aming tinanggap na Ikaw ang aming Panginoong Yesus, ang Diyos na kumikilos noon, ngayon, at magpakailan. Come on, soldiers, let's sing together. When the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever and ever. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy forever. Ngayon mga kapatid, let's take this time. Let's get a partner. Let's pray for our brother or sister. Panalangin mo siya. Ano man sitwasyon ang kinakaharap niya. Kanyang pananampalataya, pagsubok, pagtitiwala sa Panginoon. Kanyang salita, magpalakas sa Kanya.
Salamat po, Panginoon. Lord, salamat po sa oras na ito na yung binigay sa amin, Panginoon. At amin pong patuloy na dalangin, Panginoon, na makita mo po ang iyong mga anak na patuloy pong inuhubog sa pananampalataya na pinakita mo sa amin, Panginoon. Pananampalataya na may pagsunod at pagtitiwala sa isang Diyos na buhay, ang aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Tayo ay patuloy na sumamba sa ating Panginoon sa pamagitan ng pagkakaloob. Basahin natin sa Malakay 3:10-12. Dalhin ninyo ng buong ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. 11. Hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng saganang inyong mga ubasan. Dahil dito'y sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Tayo'y manalangin. Panginoon, purihin ka. Salamat dahil ikaw yung dakilang Diyos para sa amin. Diyos na puno ng pag-ibig, kahabagan. Salamat dahil ikaw ang siyang nagbibigay ng kalakasan sa amin. Salamat, tunay nga po na nandiyan ka palagi, Panginoon, na pumapatnubay sa amin. Sabi mo nga po, dalhin namin ang aming ikasampung bahagi sa iyong tahanan upang magkaroon ng pagkain, Panginoon. At alam namin na patuloy mo kaming pasasaganain sa aming mga hanap buhay, sa aming mga businesses, Panginoon, upang kami ay patuloy na makapagkaloob sa iyong bahay-sambahan upang magamit sa mga lingkod mo at sa mga gawain, Panginoon, upang mapalawak pa ang paghahayag ng mabuting balita. Salamat po, Panginoon, dalayan ko na pagpalain mo ang bawat isang magkakaloob, ang bawat isang narito, Panginoon. Pagpalain mo nga po, Panginoon. Purihin ka in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po sa napakamasaganang mensahe ng ating Panginoon. Amen? Amen. Salamat po sa ating Panginoon. Habang ako po ay nakikinig sa bandang likuran, nais kong mabuhay, no? Katulad ng kung paano sinasabi sa mga taga-Roma, no? Na the righteous shall live by faith, no? Tayo po ay mabuhay sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya. Sa umaga pong ito, tayo po ay dumako sa ating mga pabalita. Hayaan niyo po na ibigay ko sa inyo ang mga mangyayari sa mga susunod na linggo, na araw. Una po, patuloy po ang ating pag-aanyaya. Marami na pong panalangin ang nasagot.
at patuloy pong nag-aalab ang init ng pananalangin sa bawat isa. Kaya malugod ko po kayong inaanihan tuwing Biyernes, alas 7 ng gabi, dito po sa ating church, para po sa ating pulong panalangin. Mangyari din po na kung inyo pong nanaisin, sulatan nyo po yung ating mga tight envelope, magpadala po tayo ng ating mga prayer requests upang humaba pa ang listahan ng ating mga pananalangin at lumalim pa yung ating pananampalataya na ang Diyos po ang tumutugon. Amen? Amen. Sige po. Kanina, napakainit po ng usapan, no? Nakaka-excite na umattend at makibahagi sa ating pong JICM Doctrinal Tenets. Why we believe what we believe. Patuloy po ang pag-aaral, the Alpha and Omega. Kung inyo pong mamarapatin, tayo po'y mas maagang dumating ng alas 8 po ng umaga. No? Lahat po ng ABC, Glow, MMOG, and CDARS, we are all encouraged to join nang maintindihan po natin kung bakit natin pinaniniwalaan ang mga bagay na pinaniniwalaan natin. Again, every Sunday, 8 a.m., dito po sa ating pong simbahan. Yan, sa mga kids, kanina naghahanap yung aking anak ng Sunday school. Pero ito po kasi ay every first to third Sunday. So wag po tayo mag-atubili na dalhin yung ating mga anak para maturuan din po ng ating masisipag na mga Sunday school teachers. No? Sunday school po every first to third Sunday, 10 a.m. to 11:30 a.m. dito rin po sa ating simbahan. From ages 4 to 11, di ba teacher? Sige. Yan. So sa darating na June 7, 2026, first Sunday po ito. Next week is May 31. The following week is June 7. Magkakaroon po ng water baptism sa lahat po ng ating mga bina-Bible study. Yung mga anak po ninyo, kung yung mga anak nyo po ay 13 years old and above na, pwede na pong makibahagi at mag-profess ng kanilang pananampalataya through water baptism. No? So magkakaroon po tayo ng water baptism on June 7 here in our church. Please coordinate po kay Pastor Dan, kay Pastor Edu, tsaka kay Sister Tess de la Cruz, no? The evangelism head and secretary. So tayo po ay makipag-ugnayan upang maging maayos po yung paghahanda ng ating water baptism. Kasi after the water baptism, magkakaroon na ng awarding ng certificate of obedience for professing their faith publicly through water baptism. Yaman po. Again, June 7 po, meron pa po tayong 2 linggo. So sa mga bina-Bible study po natin, o kung may mga anak tayo, kamag-anak na gustong mag-profess ng kanilang pananampalataya publicly through water baptism, again, meron po tayong baptism on June 7. At purihin po ang Panginoon sapagkat naniniwala po ako, marami pong kaluluwa buhay ang binabago ng Diyos. Amen? Amen. Yan lamang po ang ating mga pabalita. Tinatawagan ko pong muli ang ating gwapong-gwapong pastor, Pastor Dan Sanchez. May announcement po ata. In addition lang po doon sa ating water baptism, bigyan po lang ako ng konting detalye pa. Sa June 7 po yung ating water baptism. Alam niyo po, noong nag-survey po ako, lalo sa mga Bible study ako, tumalakay yung aming pag-aaral about baptismo. Marami po sa kanila hindi naintindihan kung bakit sila nagpabautismo. Kaya po sabi ko nga, kinausap po si Pastor Edu, kasi on that time po, 2015 pa sila na bautismo doon sa camp natin sa Indang. At saka yung iba na nandito, tinatanong din namin, hindi rin naintindihan kung bakit sila binautismuhan. So, nag-usap ko po kami ni Pastor Edu, kung pwedeng bautismuhan sila uli, turuan para mabautismuhan. Okay? So, pumaya po, nagkaisa ang ating pamahalaan, na bautismuhan uli sila, at saka pa po, naghahanap sila ng certificate. Wala sa certificate on that time. So, sa June 7 po, kaya yung pong, yung gusto magpabautismo, na nabautismohan na at hindi naintindihan bakit sila nabautismo at walang pagbabago sa buhay, pwede pong i-bloop tayo dyan na 30 minutes para mabago. Okay? So, naulit ko po, June 7, magpalista po kayo kay Sister Tess de la Cruz. At sa June 7 po, indatasan ko na yung mga Bible study leader na magkaroon ng water baptism lesson sa kanya-kanyang group. At yung pong walang group na Bible study,
yung pong nandito sa church, sa 7 po, sa June 7 at 8 a.m. Dito po kayo, tuturuan ko po kayo ng water baptism. Okay? Magdala na po kayo ng inyong pag-swimming ng pambasa. Bawal po 2 piso. Basa. So, June 7 po yan. Then, on June 14, magkakaroon po, sabi ni attorney, magkakaroon tayo dito na recognition at saka certificate giving. And after ng June 14 ang certificate giving, dire-diretso na po tayo doon sa office, magkakaroon na po ng lesson about membership kay Sister Hermie. Para po maganda yung flow natin ng ating, kasi nung nakarampong talagang naghahanap ng certificate, nabautismuhan, nag-member daw sila, bakit di sila kasama sa membership? So gagawin po natin maayos. Uli ko po, ipag-pray po natin itong ating water baptism. At ngayon po, siguro ngayon sa atin dito, meron ng 11. Dito pa lang po yon sa mga Bible study, palakpakan po natin ng Panginoon. Sa Bible study, baka aabot po ng mga 20 o more than 20. Salamat po sa Panginoon. Purihin po ang Diyos. Lito ako, sabi kasi kanina, yung poging-pogi daw eh. Yung umakyat si Pastor Dan dapat ako. I-announce pala yung baptism. So, karagdagan lang po na announcement, on June 7, we will start our service at 9 o'clock. Kasi we will include the baptism to our service. To witness, the congregation will witness this water baptism. Amen? Ganun po kayo ka-espesyal at kahalaga ang bawat ginagawa ng Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid. Kailangan maramdaman yung kayo po ay kabahagi. Amen? Amen. So, yun po, nauna na po yung announcement and then sa next Sunday, i-announce po uli yun. So, ngayon po ay dumako po tayo sa pagkilala ng ating mga naging bisita po para sa... Wala yung salamin ko. Nasaan yun? Hirapan na. Bumabata na, Bumabata. So, kapag narinig po ang inyong pangalan, kayo po ay malugod naming inaanyahan na dumako sa unahan upang kayo po ay makilala ng kongregasyon. Unang-una na po si Sister Violeta Sebastian. Wow! Wow! Kapatid ni Sister Blessy. Si Sister Armin Abanyo. Wow! Mga Sister Akas na. Yung pong umaattend dito ay linggo-linggo na po umaattend, ha? Lalo't may mga kapatid po. Hindi na po pwedeng lumiban, ha? Megan Francisco. Oy, si Megan. Si Brother Emmanuel Arquisa. Ayan. Okay, ganun din po ay i-welcome back natin si Mr. and Mrs. Marundan and family. Si Karen. Aba. Parang nasakop tayo ng Bautista family ngayon, ha? Aba, birthday din pala, no? Birthday din. Sayang, kaya expired lang ng regalo. Diba? Sige po mga kapatid, lahat ay tumayo upang ayan. Meron pala. Sige, tayo po'y manalangin. Ipanalangin natin sila. Ihandog natin yung ating panalangin para sa ating mga kapatid na to. Salamat po aming Panginoon sapagkat alam po namin na kayo ang nagdadala, nagpupuno Panginoon
para sa aming mga panahing ito. Salamat po sa inyong pag-iingat sa kanila, sa pong kagalakan na sila ay aming nakasama sa umagang ito. Aming Panginoon, patuloy po silang pagpalain sa po ng kanilang sambahayan, pakaingatan. In Jesus' name we pray. Amen. Welcome. Ganun din po, ipanalangin naman natin kung may dumating, may aalis. Si Sister, yung ating kapatid, Sister Tess de la Mas. Kawi-welcome lang, aalis na agad. Aalis na rin. Sige, ngayon lang, parang ngayon lang nangyari, welcome bago. Parang, oo nga, kawi-welcome lang, aalis, nag-birthday lang, aalis na agad. Gladys, lika. Pag may umalis, may dumarating. Amen? Mga kapatid natin, mahal tayo niya mga yan, kaya na dito, di ba? Mahal din natin. Amen. Si kapatid na Tess, siya po ay papunta na ng Dubai. Sa bukas ba, kapatid? Tuesday. Sina Joseph din, nagbakasyon lang. Kararating lang naman po ito, di ba? Ito maganda sa GISM Central, walang nakakalusot may darating, may alis. Purihin po ang Panginoon sa kanilang buhay, ating pumulitas ang ating mga kamay at tayo manalangin. Aming Diyos sa buhay, maraming salamat po sa pag-iingat mo sa kanila, Panginoon. Maraming salamat sa buhay ng aking kapatid na si Gladys, sa pag-iingat mo, Panginoon, at siya muling aming nakasama, nakapiling, Panginoon, sa iglesyang ito. Ganun din ang Marundan family. Sister Tess, salamat, Panginoon, sa masaganang fellowship para sa kanila, Panginoon. Maraming salamat sa biyaya, sa pag-iingat mo at patuloy po namin dinideklara ang pag-iingat. Ingatan mo po sila sa kanilang pagbiyahe, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Be the glory to God. Be the glory to God. Be the glory for the things He has done with His blood. He has saved me with His power. He has raised me to God. Be the glory for the things He has done. Ating pong itaas ang ating kamay sa Panginoon. Tanggapin kanyang bendisyon. Aming Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita na inihayag sa araw na ito. At amin pong patuloy na dalangin, Panginoon, na kami na iyong mga anak hanggang sa iyong pagbabalik ay makita mo po yung aming pananampalataya ay nananatili at patuloy na nagtitiwala sa aming Diyos na nakilala, walang iba kundi ang aming Panginoong Yesus. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan ng mga panalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagsubok na aming nalampasan sa tulong mo, Panginoon. At patuloy po naming inihiling, Panginoon, sa aming patuloy na paglakad bilang iyong anak sa mundong ibabaw na ito. Kami po'y patuloy mong samahan at hubugin ang aming pananampalataya
hanggang sa iyong pagbabalik. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi magkasala at makapaghaharap sa ating Diyos na buhay na may kagalakan at kabanalan. Tanggapin natin patuloy ang pagpapala pisikal, patuloy na pagpapalang pinisyal, patuloy na pagpapalang espiritual na pinagkakaloob ng ating Panginoong Hesus na buhay na di nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Sa Kanya ang kaluwalhatian, sa Kanya ang kadakilaan, sa Kanya ang kapurihan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen, amen. Sabi nga po sa labas daw, sobrang init, nasa 44 degrees. Pero tayo pong mga anak ng Diyos, tayo po'y nag-iinit sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos. Amen? Amen. Sabay po nating papurihan na Panginoon. Let everything that has breath praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Let's clap our hands to the Lord. Hallelujah. Hey! Hey! Let everything And everything that has breath that has breath, praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything And everything that has breath that has breath, praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise in the valley. Praise on the mountain. Yes, Lord. I praise when I'm sure. I praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered. I praise when I'm numbered. Praise when surrounded. Cause praise is the water. Cause praise is the waters. My enemies drowning. As long as I'm breathing. As long as I'm breathing. I've got a reason to praise the Lord. Oh my soul. Give him praise. Praise the Lord. Oh my soul. I praise when I feel it. I praise when I don't. Hallelujah. I praise cause I know Jesus is in control. Amen. He's control always. Hallelujah. My praise is a weapon. It's more than a sound. Hallelujah. My praise is the shout that brings Jericho down. Come on, church, and say it. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Come on, church, let's give him praise. Praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul. Sabay-sabay po tayo lahat. Let's clap our hands to the Lord. Ganito po. 1, 2, 3. Let's say to the Lord. I praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Amen. I praise cause you're sovereign. I praise cause you're sovereign. Praise cause Yes, you reign. Lord. Woo! Praise cause you rose and defeated the grave. Praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord. Oh my soul. Praise the Lord, all you people. Hallelujah. Praise the Let's Lord. rejoice. Oh my soul. Praise Praise the Lord. Oh my We soul. will give you praise, Lord.
we sing? Dada's breath? That is great. Praise the Lord!